Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Muli ang Panginoon ay naririto, ang kanyang banal na Espiritu, sapagkat sino mang dalawa o higit pang nagkakasama sa pangalan niya, ay naririto ang presensya ng Diyos. Muli ang paglapit namin, Panginoon, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kakulangan, kahina at kasalanan. Ang iyong bang lingkod ay patawarin mo, Panginoon, at bigyan ng karunungan at kababang loob na gamitin mo lamang instrumento upang magpahayag ng iyong banal na mensahe. Gayon din ang dalangin ko, Lord, sa makakarinig ng iyong gospel, Panginoon, na buksan ang kanilang spiritual na kaisipan at pagtanggap sa iyong salita na may kababaang loob. Patuloy kang kumilos, banal na Espiritu, ikaw ay manahan sa amin, ikaw ay aming pag-asa, kaligtasan, kami nananalig at tumatanggap sa iyo. Amen. Patuloy po natin danhin ang presensya ng banal na Espiritu at sama-sama lang po natin pakinggan ang mabuting balita kahapon, March 12, 2026, ang Thursday Gospel. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki at ito'y nakapagsalita na mula noon. Nagilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila na nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ay sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong, nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyo, mga tagasunod, na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian, ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang nagkakalat ay hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. So, muli welcome po sa Word of God at ang ating po pagninilayan muli na salita ng Diyos, ang kanyang banal na mensahe, ay ang pagbasa mula kay San Lucas at tungkol po ito kay Jesus at kay Beelzebul. So, sino si Beelzebul? Si Beelzebul po ay isang prinsipe ng demonyo. Kung merong hari, kung merong reyna, merong merong prinsipe.
At yun ay si Beelzebul. Actually, ang Panginoong Jesus, isa sa mga ginagawa niyang pagpapagaling nung siya ay nagkatawang tao, nagmisyon, no? Yung pagpapag-cast out niya ng demonyo. So, ibig sabihin, sinabi sa Bible na may demonyo, totoong may demonyo, no? Masasabi kong totoo nga, hindi pa ako nakakita ng demonyo, no? Pero, noon sa meron akong samahan ng mga preacher, merong preacher doon na ang trabaho niya, humarap sa demonyo. In a what way? Kasama siya ng pare. Yung pare, siya yung nagka-cast out ng demonyo dun sa tao, na sapian. Ngayon, yung preacher na kakilala ko, talagang nakita niya. At ang tao pa lang sinasapi ng demonyo, talagang malakas. Kinikwento niya na yung tao daw na sinapi ng demonyo, lumalakad daw sa ibabaw ng kisame na parang gagamba. Tapos umiikot yung ulo. Tapos, tumatawa ng malakas. So, yung mga napapanood pala natin sa TV, totoo pala yun, no? Na yung taong merong sapi, lumulutang. Tapos, malakas talaga siya. So, kailangan talaga ang kapangyarihan ng Diyos para makast out yun. So, dito sa ating binasa, ang Panginoong Jesus, pinagbintangan siya. Sabi ng mga ibang tao na hindi naniniwala sa Kanya, nakakapagpalayas lang naman ng demonyo yung Kristo na yan eh. O si Jesus Christ, dahil ang kapangyarihan niya galing kay Beelzebul, sa prinsipe ng demonyo. So, parang sinasabi nila na nakakapagpagaling si Kristo kasi ang kapangyarihan niya galing sa demonyo. So, kita na lang natin, no? Si Kristo ay anak ng Diyos. Puno ng kabutihan, pero napagbibintangan pa siyang galing sa demonyo ang kanyang kapangyarihan. So, kaya tayong mga tao, huwag tayong magtataka kapag mayroong naiinggit sa atin, kapag may nagsasabi sa atin ng masama, kasi tayong mga tao, gumawa tayo ng mabuti, may masasabi. Gumawa tayo ng masama, may masasabi. So, ganun din ang naranasan ni Kristo. Gumawa siya ng mga kabutihan, pero meron pa rin nang lalait sa Kanya. Meron pa rin hindi naniniwala sa Kanya. Pero, yun nga, ang isa pa sa mga binasa rito, sabi nga ni Kristo, kung ako'y nagpapalaya sa mga demonyo at ang kapangyarihan ko ay galing sa demonyo, parang parang niloloko ko sarili ko, no? Hindi ba, paano mapapalaki ni Satanas ang kanyang kaharian kung kinakalaban niya ang sarili niya? Hindi ba? Hindi niya kakalabanin yung sarili niya. Gusto nga niyang maraming kaluluwa mapunta sa impyerno eh. Kaya talaga ang kapangyarihan na ginamit ni Kristo sa kanyang mga himala ay galing sa Diyos Ama, hindi sa demonyo. Ngayon, ang tanong, tayo bang mga tao ay sinasapian ng demonyo? Ang sagot, yes. In what way? Meron kasi tayong tinatawag na physical na pagsanib ng demonyo. Yung physical, yun nga yung, itong tao na to, nasaniban siya ng demonyo, manglilisik yung mata niya, mamumula, lalaki yung boses, maglalaway, iikot yung ulo, lulutang siya. Pag hinagis ka niya, malakas. Alam naman natin mga sanang exorcism, no? Paano exorcist na pelikula. Ayun, nasapian ng demonyo. Pero tayo mga tao, araw-araw sinasapian tayo ng demonyo. In what way? Kapag tayo ay hindi gumagawa ng kabutihan. Pag galit tayo, sinasapian tayo ng demonyo. Di ba? Pag galit tayo, lumalakas yung boses natin, nanglilisik yung mata natin, nagagalit tayo, lumalakas yung boses. Ayun. Bad spirit yung ating napoposes tayo ng demonyo. Kaya pag hindi tayo gumagawa ng kabutihan, napoposes tayo ng demonyo. Kasi ang demonyo, hindi naman niya magpapakita sa atin ng pangit na itsura eh. Yung sabihin, hello, ako demonyo, meron akong pangit, meron akong buntot, meron akong malilisik na mata, meron akong mga sunga, hindi. Ang demonyo, nagpapakita niyan ng magandang form. Tingnan mo si Eva at Adan. Di ba ang demonyo, saan ba sumanib? Sa ahas. Tapos, ano yung pinakita ng ahas nun sa demonyo? Yung masarap na bunga, yung bawal na bunga. Nang sabi ng demonyo, sige, kainin mo yan, masarap yan.
Kapag kinain mo yan, magiging katulad ka ng Diyos. Yun ang sabi niya kay Eva. Syempre, si Eva naman, nagandahan siya. Doon sa bawal na bunga. Hindi man sana siya na, basta tawag ng bawal na bunga. At ang sabi ni Eva, oo nga, no, tikman ko nga, kasi natukso na siya. Parang tayo, no? Sa buhay natin, maraming mga bagay na sinasaniba ng demonyo. Na parang akala natin masarap, masaya, pero may demonyo within that. Kapag tayo ay nanonood ng mga nakakatakot na pelikula, may demonyo doon, sigurado. Kasi hindi naman gagawa ng nakakatakot na pelikula ang Diyos eh. Kaya iwasan natin manood ng mga pelikulang may patayan, may rape, may mga demonyo. Kasi meron talagang gawa ng demonyo yun. Tapos ano pa, saan pa sumasanib ang demonyo? Sa mga pagkain. Yung mga bawal na sa atin, bawal sa atin na sobrang tamis, sobrang alat, sobrang mantika. Ayun, sumasanib yung demonyo doon. Tinutukso tayo, no? Ano pa, saan pa sumasanib ang demonyo? Sa mga bagay na nakakapagpalayo sa atin sa Panginoon. Sa pera, di ba? Sa gobyerno lang. Ang daming nabuko sa mga flood control na yan, mga mali-malitang pera dyan. Sa pera, nakikita ang demonyo dyan. Pero paano pinapakita ng demonyo ang pera? Pinapaganda niya, no? O to, maraming pera, marami kang mabibili dito, marami kang magagawa sa buhay mo. Saan pa? Pwede din sumanib ang demonyo sa katanyagan. Ba, sikat na artista ka, sikat na vlogger ka. Yun. Pwede pumunta ang demonyo doon. Basta ang demonyo, hindi magpapakita ng masamang ugali yan o masamang tsura yan. Papakita sa maganda. Kung ano yung kahinaan natin, doon siya magpapakita. At ang aim niya is ilayo tayo sa Panginoon. Alam niya eh. Alam niya na, alam ko mahina itong tao na to sa ganito eh. Dito ako magpapakita. Dito ako sasanib. Para makuha tayo. At nangyayari naman talaga ngayon yan eh. O, timo ha? Diba, sabi that God is love. God is love. Ano nang ginawa ngayon ng tao sa God is love? Yan kasi ang malaking malaking regalo sa atin ng Diyos. Sabi ng demonyo, okay, sabi ng Diyos, God is love. So, ginawa ng demonyo, sumanib siya sa love. Kaya, yung God is love, kinontra ng demonyo, sabi ng Diyos, okay, God is love o papasok din ako sa love. Kaya nga, di ba, meron na ngayong same-sex relationship kasi ginamit na yung love eh. O basta kami, nagmamahalan kami, wala kaming tinatapakan na tao, wala kaming inaagrabyado, mabuti kaming mga anak, tumutulong kami sa aming kapwa. Pero, nagmamahalan kami ha, kahit pareho kaming babae o lalaki. So, yun ang sinasabihin ko, na halimbawa, ng pagpasok ng demonyo. Papasok siya sa magandang sitwasyon sa tao, pero behind that, tinutukso lang pala tayo. Habang nagpapasarap tayo, ang ending pala natin, impyerno. So, kasi ang demonyo, gaya-gaya yan. Gaya-gaya. Ginagaya niya kung ano style actually, ang demonyo, mas alam pa niya ang laman ng Bible. From cover to cover, alam na alam ng Diablo kung anong nakasulat sa Bible. Pero alam nyo, kung minsan, tayong tao, para bang masahol pa tayo sa demonyo. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mga demonyo sa panahon ni Kristo, alam ng demonyo na si Kristo, si Jesus, o anak ng Diyos. Kasi pag sinabi ni Kristo na, umalis ka sa taong yan, nagka-cast out siya, umalis ka sa taong yan, sinabi niya dun sa sinasapian ng demonyo. Nangangatog ang mga demonyo, umaalis, tumatakbo ka agad. Di ba? Meron nga siya pinaalis na demonyo sa tao eh. Doon umalis yung demonyo. Saan pumunta yung mga demonyo? Sa baboy. Sa mga baboy, kaya nga nagtakbuhan yung mga baboy at nahulog sa bangin. Nangangatog ang mga demonyo. Kaya ayaw ng demonyo nakikita tayo nagdadasal, nagsisimba, nagbabasa ng Bible, nakikinig sa salita ng Diyos. Ayaw ng demonyo yan. Kasi pwede tayong mabuksan ang ating spiritual na connection sa Panginoon. Marami sinasapian ng demonyo ang pera, ang oras, ang skills, ang talents. Yung bang wala ka ng panahon sa Panginoon, na-aksaya na lang yung oras mo sa
Marami, no? Hindi lang natin napapansin niya kasi nga ayaw nga magpakita ng demonyo ng katalagang totoo niyang itsura kasi matatakot tayo. Pero kayang gayahin. Halimbawa na lang, minsan yung mga sinasabi lang naghihimala na mga ganitong puno na lumabas yung ganito. Kasi kayang gayahin ng demonyo ang itsura ng tao eh. Bawa isang pare, pwedeng gayahin ng demonyo yan, o kunyari pari siya. Kasi nga inggitero yung demonyo, napaka-inggitero niya. Bino mo dati siyang anghel, ang pangalan niya Lucifer. Si Satanas, nung hindi pa siya Satanas, ang pangalan niya Lucifer, isang anghel, the brightest angel na nilikha ng Diyos. Kaso, nagkaroon ng inggit sa puso niya. Gusto niya maging Diyos din. So, ang namutawi sa puso ni Lucifer, pride. Kaya gaya-gaya. Gaya-gaya talaga si Lucifer. Tingnan mo ha. Sa panahon natin ngayon, ano bang ginagaya ng mga tao? Dati nagsimula lang yan sa test tube baby. Ngayon, meron naman tayong mga tinatawag na surrogacy mother. Yung bang pwede kang magkaroon ng anak sa pamamagitan ng pagkuha ng sperm cell or egg cell sa ibang tao at dadalhin doon sa mag-asawa. Kasalanan yun eh. Dapat nagkakaroon lang ng tao dito sa mundo doon sa totoong mag-asawa, babae, lalaki na totoong mag-asawa, sila dapat ang nagpaparami. Pero anong nangyayari ngayon kahit hindi pa kasal, nagpaparami na? Kasalanan yun. Nino-normalize na lang yung kasalanan. Yun ang sinasabing gaya-gaya, ginagaya ng demonyo, yung paglikha ng Diyos. Hindi yun ang natural na gusto ng Panginoon. Ano pang ginagaya-gaya ng demonyo? Yun nga, halimbawa ako, totoo kong lalaki. Totoong babae ako, gusto kong maging lalaki. Ngayon gagayahin ngayon yung demonyo. Gusto mo maging lalaki? Uminom ka ng mga hormones pang lalaki, magkaroon ka ng operation, palitan mo yung genital parts mo, female to male. So, ginagaya na yun ng demonyo. Marami nang ginagaya ang demonyo nilikha ng Diyos. Kasi nga gusto niya maghari sa mundo. At dito sa mundo, ang naghahari, demonyo. Wala pa kasi Kristo eh. Ang iniwan ni Kristo dito sa mundo, yung banal na espiritu. So, yun dapat ang tinatawagan natin. Kasi, yung gaya-gaya, mahirap yun eh. Lalo na sa social media, nakita mo yung iyong ina-idolize na tao na, ginagawa niya yung gagayahin ko na rin. Ginagawa niya yung, nagpalamura siyang tao, okay lang yan. Pumapatay siya ng tao, okay lang yan. So, naging gaya-gaya na tayo. Yung panggagaya na yan, gustong-gusto yan ng demonyo. Amen? So, huwag tayong pakampante. Kasi, ang totoo naman talaga nating problema ay spiritual battle between good and evil. Once na nag-iisip tayo ng masama, pinapasok tayo ng thoughts ng demonyo. Kaya nga, di ba, merong mga tatay na nire-rape yung totoong nilang mga anak. Pinapasok ng demonyo yun. Tapos, minsan, meron ng mga pumapatay ng asawa nila, china-chop-chop. Tapos, pagkatapos nilang patayin, anong sasabihin nila? Wala ako sa isip ko, napasukan ako ng demonyo. Kasi, talaga naman pwede tayong pasukan ng demonyo kapag ng evil thoughts natin eh. Amen. So, kapag tayo ay nasa Panginoon, malakas sa pananampalataya natin sa Diyos, hindi tayo basta-basta pwedeng pasukin ng demonyo. Amen? Kaya dapat, magkakaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Kasi nowadays, ang demonyo, nagtatrabaho siya ng double, triple time. Yan ang trabaho. Meron na tayong giyera ngayon, di ba? Iran tsaka US. Nagmamahalan na nga yung mga bilihin. Tumataas na nga yung gasoline eh. Bakit? Sa giyera. Kumikilos ang demonyo. Gusto ng demonyo magkagiyera. Ayaw niya magkaroon ng peace on earth. No. Kaya pinag-aaway niya itong mga bansa na ito. Itong mga bansa na ito, apektado ang buong mundo kapag ganito. Ha? Kasi gusto ng demonyo, mag-away ang nanay, ang tatay, ang magkapatid. Gusto niya war, ayaw niya ng love. Kaya mag-iingat din tayo, hindi porke hindi tayo nasasapian ng demonyo, hindi porke hindi tayo lumulutang sa hangin, hindi porke tayo ay hindi umiikot ang ulo, hindi nanlilisik,
ang ating mga mata, hindi tayo pinoposes ng demonyo. Pinoposes tayo ng demonyo pag tayo ay gumagawa ng kasalanan. Kaya, makakast out lang natin yung demons na nasa atin through God's Word. Kaya kapag may mga kapwa tayo na nakakabuisit, alam mo yun, yung nagagalit sa atin, huwag natin patulan kasi pinoposesyon ng demonyo. Pinoposesyon ng demonyo. And ang demonyo, talagang magtatrabaho. Kasi si Satanas, sabi nga sa John chapter 10 verse 10, dumating si Satanas for 3 reasons. Just to kill, destroy. Sirain, patayin, guluhin ang pananampalataya natin sa Diyos. To kill, to steal, to destroy. Gusto ng demonyo, nakawin yung kaluluwa. Ang mahalaga kasi sa demonyo, kaluluwa Kaluluwa natin. Kaya pag nakikita ng demonyo na wala kang panahon sa Diyos, hindi mo mahal ang Diyos, gustong-gusto niya yun. Gustong-gusto niya yun. Kasi, yun nga, gusto niya dumami yung kanyang kampo ng demonyo. Parang sasabihin ng demonyo pagdating sa natin sa impyerno, tatawa siya ng malakas. Nagpakasarap ka sa buhay mo, binigyan ka ng pagkakataong tumulong sa mga kapwa mo, ginamit mo yung pera sa mga puro pansarili lang, puro sa mga bisyo, puro ka pasarap, ngayon, dito ka na, isa ka sa mga naloko ko. Yun yung sinasabing nasa huli ang pagsisisi. Kaya nawa lagi nating isipin na ang panahon natin ngayon, lalo na ngayon itong generation na to, high-tech na ang demonyo. Social media nagagamit. Dapat ang nagva-viral, salita ng Diyos. Pero ang nagva-viral, patayan, mga sexual immorality, mga hindi nakalugod-lugod talaga sa Diyos May demon behind that. Amen? So magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa tukso, bigyan mo kami sa lahat ng masama, sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. So marami pong salamat. Pakishare na lang po itong March 12, 2026 sa inyong timeline bilang pagsunod sa ating mission na ipalaganap ang mabuting balita through social media. And of course, susunod na po ang March 13, 2026, Friday Gospel. Yung Gospel po ngayong araw na ito. Maraming salamat sa Panginoon, and to God be the glory.